Narinig nyo na, no? At gusto ko lang pong i-share ulit para makita natin yung tunay na karunungan, tunay na kayamanan, tunay na kakontentuhan. No po? Meron pong kinikilalang richest man in the valley, pinakamayamang lalaki sa Lambak, na ang pangalan niya po ay Carl. C-A-R-L, no? Si Carl, no? So sobrang yaman niya, kailangan niya mga bayo para ikutin ang kanya napakalawak na lupain. Yan si Carl, no po? Okay? At minsan, sa kanyang paglibot sa kanyang napakalawak na lupain, kanya pong nadaanan si Hans. H-A-N-S. Hans. No po? Si Hans po ay isang old tenant farmer sa matandang nangungupahang magsasaka. No? Sa magsasaka. So, salamatan po ang Diyos sa aking pagkain. I was just thanking God for my food. Alam sabi ni Carl, no? Kung yan lang ang aking kakainin, hindi ako magiging mapagpasalamat. Talagang mayabang itong si Carl, no? Palibang sa mayaman, hindi naman lahat ng mayaman mayabang, no? Pero maraming mayaman mayabang. Tama mo ba? Okay? Yan. Now, tumugon po si Hans. Alam niyo sabi ni Hans? Ibinibigay ng Diyos ang lahat kong pangangailangan at ako ay nagpapasalamat doon. Ano ito ba? Amen? Talaga ng Diyos, nagbibigay natin mga pangailangan. Dapat tayo po'y maging mapagpasalamat doon. Palapakan natin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ayun, sabi ni Carl, ayun nga, no? Kung yan lang ang aking kakainin, hindi ako magiging mapagpasalamat. Ngayon, sumagot po si Hans. Sabi niya, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng pangailangan at wala ako at ako ay nagpapasalamat doon. So talaga mapagpasalamat siya. Ano po? Ngayon, sabi po nitong si Hans, sabi niya, katakataka na kayo ay dumaan ngayon dahil nagkaroon ako ng panaginip kagabi. Ayan, no? So nagtaka siya na daan itong si Carl kasi iniisip niya yung kanyang panaginip ay para sa kanya at pagkakataon talaga na masabi niya. Ano po? Kasi sabi niya, sa panaginip ko ay may tinig na nagsabing ang pinakamayamang tao sa Lambak ay mamamatay ngayong gabi. So yun ang sinabi po ni Hans kay Carl. Ano po? Sabi niya, hindi ko alam ang ibig sabihin noon, pero naisip ko na dapat kong sabihin iyon sa inyo. Alam niyo, ang naging tugon ni Carl, suminghal siya. Ano po? At ito ang kanyang sinabi, kalokohan ang mga panaginip at bigla siyang umalis. So, hindi siya niniwala sa bagong panaginip. Pero alam niyo, pero hindi niya makalimutan ang mga salita ng matanda magsasaka. Ang pinakamayamang tao sa Lambak ay mamamatay ngayong gabi. Kasi obviously, siya ang richest man in the valley. Ano po? So, si Carl talaga pinakamayamang tao sa Lambak. No? Pero dahil nga hindi maalis sa kanyang isipan, yung sinabi po ni Hans, inibitahan niya ang kanyang doktor sa kanyang bahay ng gabing iyon para makasigurado. Ano po? So, naikwento ni Carl sa kanyang doktor ang sinabi sa kanya ni Hans na mamamatay nga daw yung pinakamayamang lalaki sa Lambak ngayong gabi. No? So, ang doktor, siyempre, sinuri itong si Carl. Matapos ang masusing pagsusuri, sinabi ng doktor sa kanya, Carl, ikaw ay kasing lakas at lusog ng kabayo. Walang dahilan para mamatay ka ngayong gabi. Huh? Kasing lakas, kasing lusog ng kabayo. No? Gayunman, para mabigyan ng katiyakan si Carl, na natili ang doktor ng buong gabi at naglaro sila ng barahan. So, ganyan na lang po ang kanilang ginawa. So, umuwi na ang doktor kinaumagahan at tumingin na po umanin si Carl sa doktor sa pagiging balisa tungkol sa panaginip. Pero alam niyo po, pagdating ng mga alas 9 ng umaga, meron po isang mensahero dumating po kay Carl. At ang balita po ay tungkol kay Hans. Matanda magsasaka. Sabi, si Hans po, sa kanyang pagkakatulog kagabi, hindi na po nagising.
Ang tunay palang marunong, mayaman, at kontento ay si Hans. Dahil meron siyang tunay na relasyon sa Diyos. Mapagpasalamat sa Diyos kahit simple lang ang pagkain. Kahit walang ektaryang mga lupain, katulad ni Carl. Siya pala ang tunay na marunong. Siya pala ang tunay na mayaman. Siya pala ang tunay na kontento. Amen? Hallelujah!